Ito na nga, good morning na, 'di ba? Nag-start na o in-start ko na ang araw natin nang nagwo-walk na. So kabangon-bangon ko nga lang at inaantok pa nga ako dahil naglaba naman ako kagabi. At medyo malayo-layo pa ang magiging day off ko. Ayun ang mga sinampay ko. Malayo-layo pa ang magiging day off ko. July 4 pa. Anong araw lang ayun. Tuloy-tuloy lang ang pasok, tuloy-tuloy lang ang blessing. Hindi para magreklamo tayo, opo. Ayan at nagtimpla na rin ako ng kape. At medyo maganda naman ngayon ang kapanahunan. Opo, makikita nyo naman pumaliwanag na. Diba? At maganda rin naman ang takbo ng trabaho. So, i-continue lang natin at salamat naman sa Panginoon for the 6 times. Yan, tayo po ay na-awardan po ulit ng Employee of the Month po sa ating trabaho for the month of May. So salamat po Panginoon. Awa na lang sa kagalingan talaga natin sa trabaho. Ayan. At ngayon, ma-share ko lang sa inyo. Start na ako mag-share sa inyo ng ano bang ginagawa ko sa work ko sa Globe. Yan. So simulan natin doon sa prepaid SIM card ng Globe tsaka ng TM. Kasi syempre si TM part din naman siya ng Globe. Kasi Globe din naman talaga ang nag-handle sa kanya. So karamihan kasi ng inquiry namin doon, may mga pumupuntang customer na pag nawawala sila ng signal. Oo, kumaga no network services na yung kanilang mga Globe at TM SIM card. So pwede tayong pumunta sa nearest Globe store. Yan, or sa store namin sa kung saan ako nagwo-work sa Globe Walter Mart Santa Maria Opo para magpa-SIM replacement. Kasi maraming factors. Bakit tayo nawawala ng ba't nawawala na ng signal yung ating SIM card ng Globe at TM. So kung lagi naman siyang naloload na regular load, tapos kailangan na siyang i-SIM replacement dahil kung luma, nagloloko na, medyo mahina na yung sagap ng signal niya, or 4G pa siya, hindi pa siya nakakasagap ng 5G signal, yun pwede tayo mag-SIM replacement. One valid ID lang po ang requirement. Syempre i-check namin sa system kung sa inyo ba naka-register yung SIM card, yung ID nyo ba is valid. Opo, kung mabavalidate namin siya. Like po pwede kasi mga ID, national ID, driver's license, SSID, UMID, passport, ayan. Natanggap kami. TIN ID, opo, natanggap din kami. Si PhilHealth hindi po siya. Valid ID kay Globe. So ayan, in absence of old ID, NBI clearance po natanggap po kami. So ayan, kapag na-verify namin na yung SIM card sa inyo naman nakapangalan, tapos another checking is yung kapag yung GCash account sa inyo din nakapangalan yon. Kasi SIM replacement natin sila. Lalo na yung mga old SIM card na yung malalaki pa yung cut, yun, pwede natin siya i-SIM upgrade. Yan, basta working, magsisend lang kami ng OTP do sa number nyo to check kung sa inyo talaga, syempre. Tapos call verification lang din kami. Tapos kapag lahat naman yon ay tumugma, pagpunta nyo doon sa Globe Store, additional is yung checking ng serial number sa SIM card. Kapag same siya, ayan, mapalitan siya. Basta marami ding verification, of course, kasi laganap kasi yung fraud ngayon. Laganap yung fraud, kaya syempre nag-iingat lang naman sa mga steps bago yung SIM card registration ang customer. So minsan nagiging problem, katagalan na rin ng SIM kapag old SIM na. Kaya kailangan na rin siyang i-SIM card replacement. So, pangalawang option naman, or pangalawang topic naman, kapag ang SIM card ay paano kung nanakaw, nawala, ayan, kasama yung phone, masi-SIM card replacement ba to? Yes, opo. Masi-SIM card replacement din namin kayo. Kung dati, nagreklamo yung mga namin, mga subscribers namin na kailangan pa daw ng affidavit of loss. Yes, noon kailangan pa. Pero starting nung pagpasok ng March 20 if I'm not mistaken,
inalis na po ang requirement ng affidavit of loss. So, one valid ID na lang po ang pagpaparetrieve ng SIM card na loss. Pero syempre, katulad nun sa SIM upgrade, SIM replacement ng upgrade, bine-verify din namin kung pag tinawagan, pag cannot be reached na, tapos sa system, kung active pa, ayan. Kasi kailangan active pa yung number. Tapos, masi-SIM replacement namin siya with the same verification nung kaninang mga nabanggit ko. Yan. So, paano naman kapag canceled na? Yung totally, naki-customer naman yung number, pero nawalan siya ng signal or hindi na siya matawagan, hindi na siya makapag-text. So, doon na papasok yung kapag canceled na yung status ng number. Kapag ito din ay walang regular load ng 2 months mahigit yun. Nadidetect siya ng Globe kapag walang regular load. Kaya may mga number na kina-cancel or naka-cancelled. Ayan. Tapos kapag hindi din nakapag-SIM card registration ang customer, so eventually maka-cancel din yung number. Kaya kung nakalink ito sa mga GCash ninyo, mga bangko ninyo, syempre mahalaga yung mga OTP na yan. Kailangan talaga alagaan natin sila sa regular load. Yun lang yung pinakasimpleng solusyon para maging active yung number nyo, para hindi kayo mahaselan sa pagpapa-SIM card replacement. Lalo at kung active pa yan, alagaan nyo lang talaga sa regular load. Take note that kahit mag-load kayo ng piso, 1 year ang validity niyan. So, nakadepende yung pagiging active status ng number sa regular load. Doon nakadepende yung validity niyan. So, hindi garantiya or hindi guaranteed na naglo-load ng naka-promo. Kailangan po talaga may naiiwan na regular load. Opo. So, ayun. Mahalaga sa atin mga OTP na yan. Yung mga numbers natin, mahalaga sa atin yan. Kaya, isang solusyon din, opo, ipapromote ko na, ilalaban ko na ang pagsi-sales stock. Ayan, kapag pinost-paid din natin yung number, yan, yung mga prepaid number. Kasi pwede natin i-apply yung ating mga existing prepaid number to Globe Postpaid. Ayan. Para iwas cancellation ng number. Ayan. Talagang lagi siyang may load. Lagi lang din tayong of course mag-payment ng plan. Tsaka naka-priority network ang naka-postpaid. Diba? So, yun lang muna sa susunod ng mga araw yung ibang topic natin regarding SIM card at regarding sa work ko sa Globe. So yun, kung mahalaga sa inyo yung mga prepaid numbers nyo ng Globe at TM, alagaan nyo po ng load. Alagaan nyo po ng regular load. Huwag nyo pong pababayaan na 2 months mahigit siyang na mag-zero balance. So ayan, tapusin ko muna ang walking. Talaga namang maganda. Umaraw-araw na po. Opo. At after nito magkakape tayo. Nga, natapos tayo mag-walking. At opo, inumin muna natin ating kape. Ayan naman. At maganda at may sikat na ng araw at ang aking mga sinampay. Ayan, sana naman sila ay matuyo. Opo. Umaga pa naman. 5:40 pa lang. 5:40 AM pa lang. So pagkatapos ko uminom ng kape, magmumuni-muni muna tayo. Checking emails. Checking muna tayo ng inboxes, yan ang mga chat, updates sa work, ganyan. So, kanina nakapag-Bible chat na din ako, opo. So, everyday yan, lagi tayong nag-check ng Bible chat, nagbabasa tayo ng Bible verses, yan. So, we stay grounded, opo. So, continue ko lang ang pag-inom ng kape. At mamaya, alis na tayo, punta tayo ng work, at balitaan ko kayo kung anong magiging ganap ko ngayon sa Globe, kung anong magiging work dahil ano ba ngayon, 28, 3 days na lang, opo, at talagang konting araw na lang ay mag-July na. So, huwag sana tayong mali, 3 araw na lang to at malapit na ulit ang sahod. Kaya naman. Oh, naku, hindi naman ako natutuwa. Nakikita nyo ba yan? Umuulan. Kahit may araw to be. Okay sana naman matapos agad. Mahirap din pumasok ng may ulan. Hindi na lang ako matutuwa niya. Ayun yung may araw pero perfect ang ulan. Grabe, ang lakas. Ayan o. Diba?
Hindi nakaka-pretty yan. Talaga namang ayoko na lang mag-talk. Opo. Bakit naman umulan? Ang ganda-ganda na nagising natin kanina. Ay, ay, ay. Ayan nga po at very quick nag-shift ang mood ng panahon. Talagang dumilim na dito sa area of responsibility namin. Wala na. So I think papasok ako ng umuulan. Kaya kailangan kong mag-extra ingat sa pagdadrive din ng e-bike. Ayan ang pangit ko na. Mamaya na lang talaga ang mga update at naubos ko na nga ang kape. Opo. Lamlam ng panahon. Pati ang cellphone ay nagsabi na more light is needed for super steady video mode. O, diba? Paano naman tayo magiging super steady niyan? Eh, madilim nga. Later na lang ulit talaga ang update. Ay, syempre, nakauwi na po ako. Opo, actually kanina pa. Dahil hanggang 5:30 lang naman ako at opening nga lang ako sa trabaho. Diyos ko. Awa na lang at katatapos lang din natin kumain ng hapunan. Opo. Nagtalbos nga lang ako at natakam naman ako sa talbos at pinrito ko lang ng very light. Opo, yan. Tapos asin at paminta lang. Tapos ang ulam ko chicharon. Tsaka ano yun? Ginisang ampalaya sa itlog at tsaka meron tokwa. Opo. So yun, hindi ko na mahabaan ng vlog kasi parang inaantok naman na ako. Saka maganda naman ang naging turnout ng trabaho natin today. Yan. May mga naging benta naman po. May mga naging transactions naman po tayo opo sa Globe. So sa susunod na topic, magbigay pa tayo ng mga paraan paano natin mas mapapakinabangang magamit ang ating mga Globe at TM numbers. Opo. Kumbaga magkukwento muna ako ng mga patungkol sa trabaho ko, ganyan. Tapos soon enough, syempre babanggitin na din natin paano ang proseso ng pag-apply ng postpaid plan. Opo. Ay, kaya itong vlog na to talagang haba na rin yung nag-explanation ko sa pag-retrieve ng SIM card, pagpapa-SIM card replacement. So bukas na lang ulit at I think naway may mga matulungan tayo opo na mga nag-inquire naman sa mga SIM card dilemmas nila sa buhay. So dito na muna ako at higa magmumuni-muni hanggang makatulog na. Opo. Good night sa akin until my next video. Bye!